Tatlong grading periods na lamang ang ipatutupad sa mga paaralan ngayong paparating na pasukan. Pero ang mga guro, marami pa raw tanong sa sistema dahil po ang isinagawang orientation, isang araw na nga lang online pa. Narito po ang Express Report ni JC Cosico. Back to school na naman sa June 8 at kasabay niya ng pagpapatupad ng bagong 3-term school calendar ng Department of Education. Natalakayan sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture kahapon. Ayon sa DepEd, nagsagawa na raw sila ng mga orientation para sa mga guro ukol dito. Pero hirit ng grupong Teachers Dignity Coalition, kulang ang isang araw na orientation. There's only one orientation na online pa nga natin. Papasok na po kami tapos gagamitin na itong napakalaking pagbabago. Ang laki po nito, Mr. Chair. Yung mga teacher po, yung sasalo, yung magpupuno ng mga kakulangan. Sinigundahan naman yan ng Alliance of Concerned Teachers. Tila nagiging watch party na lang umano ang orientation sa mga guro. Sa libo-libo raw kasing kalahok sa training, hindi na nagkakaintindihan ang mga nanonood. Up to 10,000 sa isang session. Paano talaga magiging effective kung ganung maramihan? Hindi yung usual na meron talagang in-person. Hindi magawa yun kasi nga minamadali ang implementation nito para makahabol sa June, start of classes. Ang mungkahi ni Congressman Antonio Tino, mag-pilot implementation muna ng 3-term school calendar. Ibig sabihin, pipili muna ng ilang paaralang magpapatupad ng bagong sistema. Mag-piloting muna, hindi yung parang pinag-i-eksperimentohan na yung buong sistema mismo, involving 26 million students. Wala pang sagot dyan ng DepEd. Pero ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo, 3 o 4 man daw na quarters ang ipatupad ng DepEd ngayong pasukan. Ang dapat maresolba ay ang issue sa functional literacy sa Pilipinas. Ayon kasi sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, nasa 12% lang ng grade 11 students o katumbas ng halos 190,000 students ang kaya nang makaintindi ng kanilang binabasa. Base sa sarili nilang assessment, napakaraming estudyante ang sinasabi nila na walang reading comprehension. Baka dapat focus muna sa pinaka-basic, which is reading comprehension, mathematics, grade level ready. Or readers that are fully able to comprehend and understand as expected from their grade level what the outcomes or the information is supposed to be. So 87% of grade 11 students is a big number that we want to address. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.